Bali, ilang hektarya po ito, kuya? Bali, hindi ko alam kung kasama yan dito sa kabila. Sa may kabila. Meron daw 10 itong Ito. Sabihin nyo lahat na yan. Oo. Ilan pong abono po ang nakuha po niya sa inyo? Bali, ang kinuha niya sa akin, yung bali kumuha ng 50 bags. 50 bags. Oo, Ayun. basta 5 yung ginamit niya sa akin, plus yung synthetic pa natin. Kunyari, urea potas lang ang pinahahalo. Yun ang kagandahan, urea potas lang. Kasi nga ang pataba na iba. Pagka kasi gumamit ka ng Tricol 14, base doon sa pag-aaral ko, pag bumili ka ng dalawa, ang makukuha mo lang na potas doon sa dalawa, 56. Samantala kung bibili ka ng isa, naka 60 ka na. 60. O kaya mas makamiminus ka. Kung sakali magka-presyo man, mas mataas yung formula ng pataba. Sabihin, yung ingredients niya mas maganda po last. Single kung tawagin. Magandang hapon po sa ating lahat mga katribya, at kasama po natin po si Sir Soriano para po dito sa mapakita po natin yung resulta po ng abono na kung saan po yung kanyang ginagawa, at para makita rin po ng ating po mga subscriber, kasi ayon po sa request po ng ating po mga tagapanood, para makita po nila po yung klase po ng palay na nalagyan po noong abono at kung ano ba yung pagkakaiba nito doon sa mga abonong ginagamit po natin. Ayun po, kamusta na po kayo, Sir Soriano? Kamusta na po kayo? Okay naman, at araw ng linggo wala tayong magagawa. Yung isang customer, yung isang kasama ko sa St. Grover dito sa dito sa may Kabanatuan. Kabanatuan. Ito yung bukid at 10 hectare ito yung ginamitan natin. Ito yung ginamitan. Yan na yung kita naman yung mga ula, yan o. At saka kung po siya, yung malalaki po yung kanyang puno. Oo. Talagang maganda yung epekto ng Bali, ilang hektarya po ito, kuya? Bali, hindi ko alam kung kasama yan dito sa kabila. Sa may kabila. Meron daw 10 itong Ito. Sabihin nyo lahat na yan. Oo. Ilan pong abono po ang nakuha po niya sa inyo? Bali, ang kinuha niya sa akin, yung bali kumuha ng 50 bags. 50 bags. Oo, basta 5 yung ginamit niya sa akin, plus yung synthetic pa natin. Kunyari, urea potas lang ang pinahahalo. Yun ang kagandahan, urea potas lang. Kasi ang pataba na iba. Pagka kasi gumamit ka ng Tricol 14, base doon sa pag-aaral ko, pag bumili ka ng dalawa, ang makukuha mo lang na potas doon sa dalawa, 56. Samantala kung bibili ka ng isa, naka 60 ka na. 60. O kaya mas makamiminus ka. Kung sakali magka-presyo man, mas mataas yung formula ng pataba. Sabihin, yung ingredients niya mas maganda po last. Single kung tawagin. So madalit salita po ito, kuya, ito po mga halo rin po siya, yung binibili po natin na abono. Yung urea at saka potas na lang. Pinaghalo po niya, pinagmix niya. Pero ang resulta, ano naman po yung pagkakaiba po niya doon sa wala po yung abono po ninyo? Ang kagandahan niya kasi nung nakita mo naman yung dahon ng mga halos nakatayo yung at saka yung verde pa siya, nakabayok na yung laman. Kasi kung minsan yung iba, hirap bumayok yung laman, hindi makakuha eh. Yun ang isang kagandahan, nakita mo naman, verde pa nakahutok na. Meron sabi, may mga laman na talaga itong na ito. Yan po yung kagandahan yan. Mga ilang kuwan po yan, mga kaban na po ang nahaharvest sa ganyan. Kasi pamutagulan ngayon, mahirap kasing magparami po ng bunga. Mag-estimate ka ng ani. Pero yung 100 yan, hindi bibitawan. Hindi bibitawan doon sa isang hektarya. Kasi hindi natin pwedeng sabihin 620 yan, baka bumagyo, baka abutan. Sa bagay, dahil expected lang natin yung kalamidad. Pero pagka ito, hindi po tatamaan po na bagyo, ay maaaring ganun po ang maaaring sumiyente, ganun yung tindig niya. Kung halimbawa po yung mga dating ginagamit na synthetic, mga gaano karami po yun? Ano lang yun, halos mag-100 ka lang pababaro. 100 pa pala siya. Kung ang maganda nga sana kung ang makakausap natin yung mismo may-ari po nito. Hindi yon. Ang maganda sana makausap mo yung mismong happy ng DPWH ng Talavera. Pirmi sa akin kumukuha yon. Talagang dati umi-100 lang ako nung gamitin ko kay pataba mo nag-120. Sabihin, additional siya ng 20. Happy ng yun ng DPWH.
na yun, hindi ko kinumbinsi yun. Mm. Yung kasamahan niya ro sa DPWH lang ang kumumbinsi. Para pumakita yung Para basta ano, gagaransyahan kita Eka, basta Eka, bumili ka. Sabi naman po no. Ginaransyahan nung kasama niya kaibigan sa ninyo. opisina. Ganun eh. Yun po yung isa sa may malawang po na saka. Kwan yun, ang saka no, mahigit 20 kasi ang binibili sa akin no, 120 bag. Ay, kadami pa. Parang kulang 25 hectare yung saka no. Kasi nga, 5-5 palagay ko sa 1 hektarya. Yung kanyang kawan. Sabihin, malaki rin po ang name-menos niya kung para sa dating gumagamit. Kasi ano eh, kasi nga yung kalamidad, mahirap nating i-expect yung talagang ani. Pagka hindi ka makakalamidad, base dun sa nangyayari dun sa gumagamit na kakilala ko, yung taga DPWH, yun nga, nagdagdag siya ng 20 kaban. Plus yung ano eh, hindi nung may mga sakit yung palay niya. Ano nga, naging technician pa nga ako, wala naman ako magawa, talagang gano'n. Pakitingnan mo nga yung palay ko, may problema ka, nagpupunta pa ako doon. Ngayon yung yung pinakabayo niya, hindi gumamit ng pataba ko. Nagtataka yung yung anak, kasi driver nung taga DPWH. Kasi mas malalaki sa amin, paano nga, synthetic yung kanya. Sabihin ito po kuya, yan, hindi po ito natamaan pa ng mga, di ba karaniwan, hanip yata tumatama sa kasi ang problema kasi, yung kasing ulan, nitrogen din, yun na isang problema sa tag-ulan. Sumusobra po sa nitrogen. Ngayon yan, meron ding mga tama-tama, kasi yung bambaksak ba nung pataba nung magsasabog, kuminsan nag-aapura, na bubultuhan yung lagay, kaya kuminsan meron yung parang yung naluluto, yung nasusunog, yung pinakadahon. Yun, pero, kung palay ko yan, kasi yung pagkakasakit ng palay, 53, 54, 52, 53, 54. Sa 3 araw na yung pag tiningnan mo, malalaman mo kung may sakit. Hindi pa natutuklasan ng iba yon. Natuklasan ko dun sa loob ng field rice yun. Pagka alam mo sobra ka sa nitrogen, meron ako ibinomba, yun nga yung molybdenum. Or sa ibinomba mo, i-stop yung yung sakit na yon. Hindi, yung kasing nitrogen, pag tumalab kasi yan, naninira. Hindi sa maging yung kasi yung naninira na yun doon sa yung talab ng nitrogen, ang tawag doon nitrate. Na yun yung gustong-gusto ng mga insekto. Ngayon para yun para maapula, mapigilan. Maapula yung nitrate na yun kasi naaamoy ng insekto. Pag binomba mo ng molybdenum, i-convert siya ng amino acid, wala na sa maamoy. Kaya yung halaman, makukumpleto na yung sustansya niya kasi amino acid na kailangan ng butil. Kumbaga yun yung nakokontrol niya, yung amoy niya. Oo, yung amoy nung ang tawag doon sa release dun sa nitrogen, methane. Kaya ang problema, Brad, mula rito, nakita mo na may kahuyan na yun, mga 1 kilometro yun, estimate natin. Pag may insekto daw pupunta rito, naaamoy. Masadya talaga sila. Naaamoy nila, ganun kabaksik yung yung insekto na yun. Insekto, halos lahat ng insekto, ganun. Ngayon ang masama, pag kumagat dyan, makauwi yung insekto. Pag iimbita ka. Kaya bukas mas marami na yung mas marami na yung sakit ng kampalen nyo. Darating. Mas marami na sila masisira. Yun naman pong abono naman ninyo, yun naman ang kanyang binubara daw sa kahit pa paano may panlaban tayo. Yung pupuntahan natin, hindi ko lang alam kung maaalala niya. Ba't yung pataba mo dumapo yung black bag, hindi naman nanira. Kaya kang merong defense mechanism sa black bag yung pataba. Sabihin hindi pinasip po ng black bag yung palay po na yun. Yung palay. Ibig sabihin, may yung resistensya niya para meron siyang meron nakakarga sa katawan ng palay. Ibig sabihin, kasi ang black bag, isa rin sa pangunay sumisira ng palay yan. Makain ng mga dahon, pati bunga yata kinakain noon. Hindi, sinisip-sip niya yung pinakakatawan, kaya matutuyo ngayon yung pati yung uhay, wala nang sustansyang papanik. Bali yung black bag, yun ang kanyang trabaho. Sa manira. Ngayon, dahil doon sa pagka-apply po natin na yun, na-control yun. Para bang siguro baka yung black bag may hinahanap na lasa, kung mo panay synthetic ang gamit mo. Gusto niya yung panay synthetic. Ngayon, yung nagamitan ng organic mineral, siguro ayaw niya yung lasa. Siguro baka mapakla sa kanila. Kaya kang mapait ito, dati matamis naman ito, parang ganun. Kumbaga, hindi na siya dumapo na lang, hindi na niya kinagat yung kanya. Yung lasa, umalis na. Yun pala isa sa magiging advantage niya. Advantage ng pataba na. Ayan, mahahaba yung mga uwi. Saka verde nga, nakabayok. Ano po to? Ito ba yung pinatitibay niya yung puno noong meron palay? Meron siyang pampatibay. Dala na niya lahat halos. Ay pag halimbawa, ang maiiwasan nito yung pagkadapa.
O, isa pa rin yun. Yung kadalasan na naging problema ng magpapalay, lalo pagka medyo batahig yung palay niya, Oo. dumaan yung kalamidad, dapa na po May yung laban-laban. kalamihan. Kaya lang, ang problema kasi, kaya maliit, kaya malaki yung palay. Pag malakas ang Pagka bagyo. kumana sa atin yung super typhoon, walang Oo, matibay na palay. Kaya nga, ay obligado mo talaga na yan talaga siya. Ang maganda lang doon, Tatapa. maganda sana, pag dumapa yung palay mo, may laman na. Medyo yung ibig sabihin, may Makaka-recover, makukuha ka. Pero makukuha yung ka. ganyang berde pa lang, kumakat sa lupa yan, medyo Masisira na siya dahil Kasi mabubulok verde na. pa eh. Ayun. Pero yung ganung mapula at dumapa, May makukuha pa dyan. Panalo ka na ron. Hindi ka na malulugi ron. Sa mga ganito, ilang linggo pa bago siya magkaroon ng gano'n? Yan, Yung mga dilaw ano pa niya. yan, mga 3 weeks pa yan bago harvest. At 3 weeks pa ito. More or less. So, sabihin, para ito'y kabuntisan. Hindi naman, yung kabuntisan, yung nagbibilog yung katawan. Ay, nagbibilog pala. Kumaga ito, may laman na siya. Sapo na yun, kumukuha na ng laman eh. Nagkakarga na siya ng madiin na laman. Pero ito, maganda yung latag ng kanyang pantay-pantay eh. Pantay yung ano. Yung kanong palay. Yun nga lang, di maiwasan yung sunog-sunog kasi nga yung pag-ulan. Yung ulan, tsaka po yung paglalagay ng abono. Sabog ng pataba. Oo. Kung minsan nagkakabon. Pero doon sa may abono po ninyo, hindi naman siya nakakaluto ng ganito. Hindi, yung urea. Yung urea ang nakakaluto ng ganyan. Yun yung sinasabog niya. Pagka hindi na balance yun, kaya nga ako minsan tinuturo ko dun sa ano, na kailangan yung nitrogen at saka yung potassium. Merong secret formula yan na kailangan pinagdidikit mo. Pagka hindi mo alam yung difference no, kahit gumamit ka ng pataba ko, hindi nila ako sinunod, masusunog pa rin yung ano, palay. So, ibig sabihin kuya, pwede rin naman tayo na hindi na rin po gumamit po nung kaya lang magiging kulang ang nutrition ng palay. Ito bibigyan kita ng idea. May mga kasama ako. Ano yun? Taga General Tinio. Nung una gumamit siya, nung pangalawa hindi siya bumili sa akin. Di bumibili siya ng pataba sa akin. Imagine mo, bumibili ha. Kinumputan ko ng pataba, nung tatap dress kinumputan ko. Nakita ko sobra sa nitrogen, kulang ng potassium. Hindi ko siya binentahan. Paano kung iba yun, di bebentahan? Hindi ko binentahan. Alam mo kung ano recommendation ko? Kulang ka ako ng potassium, yung 2 hektarya mo, sabugad mo ng puro para lumaban, para makarecover. Dahil pag hindi, masisire pala. Yun yung yun yung isang mga natutunan ko doon sa mga nagturo sa akin. Yung balanse ng nitrogen potassium. Malaking bagay yun. Ayun naman po ang isa sa advantage po noon sa pataba. Konti na lang yung hahanaping abono. Oo. Kamukha nun, ang problema nga, kamukha nun, Panitripi 14 ginamit niya. Nung tuusin ko, gumamit siya ng 4 na 14. Di 4 yun. Pag tinuos mo yung potassium nun na 14, 4 na 14, 28, 28, 56. Samantalang 4 yung bibili mo, yung mahal ng 14. Samantalang bibili ka lang ng isang bag. Ang nakuha mo ron sa 28, 28, 56, bibili ka lang na isang bag, naka 0060 ka na. 60 pa. 60 pa. Sabihin, magiging additional niya rin doon sa kuha na ito. Ibig sabihin, andun yung sikreto sa 0060. Hindi ko lang alam bakit. Yun nga, walang nagtuturo. Pirimista ang tinatarget na magsasaka yung triple 40. Kasi ang pagkakaalam kasi po ng marami, kung mo triple 40, kompleto na lahat yun, sabi nila. Hindi pala yun ang kailangan ng palay pagka may ganyan na po siya. Kaya nga nung pinag-aaralan ko, yung sinasabi nilang yung triple 40 na complete. Sa akin, ang tawag ko doon, incomplete. Incomplete. Dahil nga may kulang pa rin. Hindi tama yung formula, mali. Formula siya. Kasi mahina. Pero may 4 ang bibilin mong triple 14, makukuha mo lang potas. 56. 56 lang. Bibili ka ng isa, naka 60 ka. Talo ka. Yun yung hindi natututunan ng farmer. Saka hindi rin po nila nakikita yung pinaka-resulta doon sa palay nila. Doon sa kanila sabihin hindi sulit. May kasi yun yung urea, ang role ng urea, yun nga, palakihin yung palay, berdeng tingnan, may kinalaman din sa suwet, at siya rin yung may kagagawa ng butel para dumami. Yung sa urea po yun. Sa urea yun. Pero, walang kakayanan si urea, yung dami ng butil ng palay mo ay lumintog. Ang bahala na rin si potas. Kaya pag nagkulang ka, magmamaipa. Kaya magiging maipa pala yung palay kahit maraming bunga. Oo, kahit maraming bunga. Dahil kasi nagkulang doon. Yung walang nagtuturo doon sa computation na kailangan, balansin mo yung urea potas. Let's say, kamukha ko. Totoo nito, baka hindi maniwala yung iba . Ang ginamit kong
nitrogen sa ano, walang gumagawa nito. Ginamit ko nitrogen doon sa palay ko kasi tiningnan ko yung protocol ko sa field rice. 3 urea gamit ko. Saka dalawang 2100 sa 1 hektarya. Bakit? Kasi gusto ko umani ng marami kasi nakadepende rin sa urea. Pero ang sikreto nasa potas. Nasa potas kasi yun papalaki naman ng bunga yun. Oo, yung potas kasi common nung tuusing ko parang inabot ng 171 yung nitrogen ko doon sa total number nung 46 tinototal ko yun eh. Eh di nung makita ko na parang 170 nga ba? O parang 170 basta dikit yung o kaya naman, kung di ako nagkakamali, parang 2.5 yung potas ko. 60 saka plus 30, di naka 150 ako ng potas. Maraming hindi gumagawa hindi kasi nila alam. Yun ang kanya. Kaya ang sikreto nasa potasyo para tumibay patuloy yung katawan. Tumitigas kasi yung katawan pagka may potas. Pag may potas, tapos yung napapalaki pa niya yung bunga niya. Tapos ayaw kumagat ng insekto kasi matigas. Ayun ang kanya. Parang calcium. Oo. Parang calcium. Yung pa rin yung isang benefit niya kasi matigas. Hindi siya dadabuhin po nung natutuyo. Yung palay, malalaman mo kung pargaw ng potas o hindi. Pagka yung palay may laman ng ganyan hinawi mong ganun, pagkargado ng potas pumipitik. Pag sobra ng urea, pag dinapa mo, hindi na babangon. Pero ito lumalaban, parang kumukuha siya, bumabalik. Kaya hindi ko alam yung naging formula kung sinunod ako nung pungkuhan nyo rito. Kung dapat sana minimum man lang pagkatagulan mga 2 potas sana. Para sa mailagay po. Para matigas yung palay. Yung matigas yung palay. Pero sa tingin ninyo, matigas naman ba yung palay niya? Kasi yung iba namamahalan doon sa potassium. Pero ang duda ko dito baka mga konti lang. Mga isa lang yung nagamit ng kanilang kalahati. Kumbaga sa kawan, nag-minus siya ng potas. Kasi nga namamahalan yung iba. Pagkano po ba yung ganon, yung potas? Ngayon dito, 2 ang isang bag. Ang isang bag medyo mahal tapos iahalo pa niya doon sa kawan. Doon sa pataba ko, saka doon sa urea. Sa urea. Tatlong combination siya. Ngayon, hindi naman kasi po pwedeng yung iba, yung sasabihin ng iba marami siyang inani. Hindi pwedeng sabihin natin na marami kang inani, kakaunti yung pataba. Kung ano yung lupa natin Kumbaga sa kawan, depende rin yan doon sa lakas ng lupang ibibigay niya. Saka medyo galgal na yung lupa. Kasi nga 50 years nang ba sinasabi ang tagal na. Saka hindi po continue sa loob na 1 taon Saka isa pa, walang pahinga. Walang farmer na nagso-soil conditioning sa lupa kasi may gastos. Kung magso-soil conditioning ka, makikipaglaban yung palay mo sa sakit. Sa totoo lang. Walang nagbibigay ng idea about sa soil conditioning. Ayun. So po mga katribya po, yung ating ka-farmers po, si Mr. Soriano, hindi lang po pagkalimbawa sa kanya po tayo nakakuha ng abono, hindi lang po kayo bebentahan ko di pag tuturo pa sa inyo po yung paraan po ng paggamit, paliliwanag sa inyo kung ano yung kailangan ng mga palay nyo. Yun naman ang kagandahan kasi as pataba, kasama na pati technician, diba ganun sir, no? Technology. Yung technology kasi importante yon dahil hindi naman po ito combo patabayan, lagay lang tayo ng lagay. Kailangan pala may bilang din pala nung ilalagay natin yung mga nutrients para balanse, hindi po masira po yung palay kasi meron palang delikado dyan pag sumobrahan ka pala dyan ng nitrogen, hindi na balanse ng potassium, lalapitin na po ng mga insekto. Sasamantalahan. Ang kala natin kung mapataba siya, okay na sa ating pananim na palay. Dapat pala alam din pala natin po kung ilan ang ratio po nung ilalagay natin. Kahapon nga pala may nagpunta sa akin, taga Kuya po. Bumibili rin ng pataba ko, hindi ko binentahan. Nakalabas na yun. Hindi nakakusay kayo pwedeng gumamit ng pataba ko. Bakit? Ang ginawa ko na lang, kung gusto nyo mag-spray, makamenos kayo, polyar na lang ang gamitin nyo. Meron kasing polyar na nabibili galing ng US. Ang numero ng polyar 4048. Mataas yung potassium. Talagang panglaman yun. Yun yung isang panghabol mo kung kulang. Dapat may sprayan yan. Ibig sabihin nagamitan na po niya ng mga synthetic na pataba. Synthetic inumpute ko. Inumpute na. Ano po ang problema po ng palay niya? Nung computing ko kahit di ko nakikita, tatamaan ko pa kay palay niya. Pag di nyo ginamitan ng potassium para mabalanse yung nitrogen, kaya habulan nyo. Pero bumili ng 2 kilo sa 1 hektarya. 2 kilo. Ubusin daw nila yung 2 spray.
sa pang-spray naman po niya. Oh, i-spray na lang kasi nga may ano na yung marain ng labas eh. Mm. Pagkahuka ko sinubugan nyo ng patabayan, masisira lang, sayang. Ang mahal ng potas. Oo. Hindi na kasi tatalab eh. Ay, totoo yun. Kumbaga sa kawa, Dili-ipik sasayang lang po sila ng pera doon. Nung mag-top dress sila yung almost 50 days na, dapat kako ang potas hanggang 35 days nyo lang ilagay. Yung obra, yung 17070, kaya lang mahal din naman. Mahal din naman. Tapos kumbaga may sa hinabay kawan, formula. Mapapamahal na sila tapos hindi pa masyadong kakainin ng palay Hindi siguro, niya. hindi makakain. Ngayon kung naglagay ka ng 35 days nailagay mo na yung lahat ng potassium mo, magagamit yun. Oo. Ayun, kahit na palagay po ninyo na may pambili, pagka hindi na applicable doon sa palay, pinipigilan pa ninyo na wag bumili. Para sa iba po kasi bebentahan yun, pera na kasi yun. Bumibili. Basta nakita ko yung computation. Hindi ko parang bentahan. Baka makapanira. Ayun yan. Tsaka yun po mga katribe po yung kagandahan ng kanya pong produkto. Pagka po mali, hindi niya po i-introduce na gamitin. Kahit na halimbawa magkakapera siya. Kumaga yung bang pagmamalasakit doon sa isang customer na gusto niya ng tao po ay bumenta, kumita, pero kung ikasisira naman ang palay niya, siya na po mismo nagpipigil na wag nang munang gamitan. Pero pwede naman nilang gamitan sa susunod, ano? Sa susunod na lang sila, ano? Oo, kasi sa susunod na pag-ani na, kagano. Ayun. Yung nakaganda po sa kanya, tinuturo po niya yung pamamaraan. Pati yung kondisyon ng lupa, pati yung binhi no kanyang gagamitin, ipaliliwanag po sa inyo. Sana nga po, ito maganda rin po yung nasa mga marurunong po natin na kagaya po ni Mr. Soriano, na pag-aralan niya po yung lahat po ng mga klase po ng mga pataba. Siguro kuya, kung marami kayong mga sama-sama, pwede mag-produce ang Pilipinas ng pataba dito. Para nun hindi na tayo umangkat Kasi pataba natin, meron pa rin siya double purpose siya. Bumili ka na ng pataba, kapag soil conditioning ka pa, hindi ka mukha nung ibang synthetic. Sisirain mo. Pasirain. Oo, yun isa po sa nagiging problema ng mga farmers ngayon. Kaya yung harvest po ng kanilang mga palay ngayon, sa halip na sumulong, paunti na ng paunti. Lupa ang problema, hindi naman yung palay. Kaya yung sinasabi ni minsan nga napanood namin si Roque nagsasalita, ang sagot doon sa magsasaka hybrid. Sabi ko nga sa totoo lang kung totoo yung sinasabi nila, kiniklaim ng SLA tumaani sila ng 300 plus. Kung totoo yun, ba't tayo ibigay technology sa atin? Di sana lahat ng mga magsasaka mayaman. Saka hindi tayo magso-shortage ka. Hindi tayo magso-shortage, 300 sa dami. Kaya ngayon lumalabas, sa nakikita ko, pwede kong sabihin yung sinasabi ng SLA, drawing. Drawing lang. Walang reality. Kasi mas madali isulat, 300 ka ba? Opo, totoo. Bigyan nyo kami ng formula niyan, hindi gagamitin namin. Yung magsasaka, kahit ako, magka-hybrid na lang ako kasi 300. Gano'ng karami pera yung kikitahin mo. Totoo po yun. Ilan ang po ngayon, mahal po ang palay po ngayon. Aseso magsasaka pagka gano'n. Mayaman lahat. Kaso nga lang. 300 Ang ko nga, sa 200 lang, nahihirapan Opo, totoo yun. Kaya kumbaga sa reality, malayo sa katotohanan. Kaya lang, doon naman niya pinaasa yung mga Pilipino na pagka gumamit ng ganon, magiging ganon din ng karami yung maaanihin. Yung aanihin. Paasa tawag doon. Pinaaasa yung na 300. Asan nga yung formula, ba't ayaw pa mahagi. Kaya paglalabas nun, umani ka halimbawa na 100, nawala yung 200. Base nga rin sa iba yung iba nga magsasakay nadidinig ko, sinasabi nila magta-triple po na lang kaysa mag-SL8 ako. Sabihin, hindi sila sangayon talaga doon sa 300 niya naman yung yung 300 yun. Hindi katotohanan niya naman. Kasi kung totoo nga yun, yun nga. Ano ba talaga? Pero kung halimbawa 150, ayun, medyo malapit sa katotohanan yun. Yung 150 na yan, 180. Pwede, 180. Yun dapat, sabihin, sobra-sobra sa estimate yung pagkalagay. Pero ano yan? Nung isang araw kasi napunta ako sa Quezon. Merong isang mayaman doon. Nagpapaupa siya ng transplanter. Kaya sa Tagaraw, kasi andun yung isang sikreto, kailangan batang maitanim. Plus yung nung nagse-seminar kami sa China, diyan sa PhilScat, doon sa hybrid. Pinahold ko yung tinuturo ng Chinese, magagaling Meron kasing nagtatranslate nung sinasabi. Di nagtaas ako nung kamay, pinahold ko. Yung ginagamit na lupa nung mga Chinese doon sa hybrid nila. Ang tanong ko lang, ano yung composition? Alam mo, hindi ako sinagot, ayaw ituro. Sabi, meron rin sikreto rin sila. Okay lang, ayaw nila ituro Pero, tutuklasin ko yon
dahil may nakita na ako matinong transplanter na nauupahan, magpapatransplanter ako sa Tagaraw. Tutuklasin ko yung magandang ani. Kasi nga naman, nandun kasi yung sikreto nila doon sa lupa ang kinagamitan Oo, nila. saka isa pa, marami kong mineral. Ginagamit lang kasi sa transplanter pag ordinaryong garden soil lang. Walang kasustansya. Kaya kung yun pag-aaralan ko, kung malalagyan ko ng mga mineral yon, imagine mo, pauupuan mo yung seeds ng palay, hindi kaganda ngayon. May nakuha niya, para yung epekto. Sige po, pwede siguro natin pasyalan po yung pasyalan natin yung isa. Meron po kasi siyang isang customer po na nabigyan din po ng abono. Pupuntahan po namin para makita rin po natin po yung palay niya. Ayan, doon po sa ating mga subscriber, kontakin nyo na lang po si Sir Soriano. Nandiyan naman po sa video natin. Opo, iwanan natin. Para po, pwede rin po ninyong masubukan yung po paggamit po ng abono. Kahapon galing ako ng lakad. Sasadyay lang muna natin po yung kanya. Kung nasa ilang hektarya yan, yung 15 yung may-ari ng ay kadami mga 15 hectares yun. Kaya isa po yun doon sa nakagamit din po ng abono ni Kuya. At yun ulit na rin po siya na abot ng paggawa na rin. Kasi yung mga sukinan niya siya rin ang gumagawa ng abono, kaya limitado din yung kanyang binibigyan. Dahil wala pa po ito sa merkado, wala pa sa market po yung kanyang abono. Wala pa ko yung tatak din ito Wala pa. Pero kung halimbawa ko yung paano ko yung halimbawa merong mag-invest sa inyo, payag ba kayo doon sa kuwan nila? Siguro mapag-uusapan naman. Pwede naman kasi yun. Tumanguka agad. Totoo po yun. Halimbawa, kung hindi pumapansin halimbawa ng gobyerno at nang wala pong kuwan ng ating kuwan, siguro sa mga gusto, lalo na sa marami pong palay, maraming bukid, mas maganda yun dahil malaki menos. Kanina nga nung dumating ka, di ba, tumatakbo yung sasakyan ko, may kausap ako sa cellphone. Sabi, yung kausap kong taga Bacolod, dito ka na lang sa amin at gawa mo kami ng pataba ng tubo. Ito nga. Marami po kasi magkukan po dyan dahil andyan po kasi ang yung sikreto sa abono tsaka para mapalakas yung lupa Yun ang problema kasi po natin, yung lupa, pahina ng sustansya ng lupa natin. Doon sa inyo kasi hindi kasi nakakasira, magkakaroon talaga ng interest yung marami natin mga ka-farmers dyan. Tsaka kumbaga sa nalilimit niya, na-neutralize nga. Hindi puro chemical yung nailalagay. Marami pa po tayo kuya mga subscriber, may nagmo-contact pa po sa atin, taga Pangasinan, pati taga Mindanao tsaka Bisaya. Mindanao, Iloilo. Yung nilagay ko yung number po ninyo para kayo nakako-kontakin. Siguro contact naman niya, medyo malalayo. Malalayo. Siguro kung ito malamang pagka nasa market, baka magtaas yung abono ninyo. Yun lang, kasi siyempre magkakaroon ng parang kuwan na yan. Kasi yung travel expenses mo. Totoo po yun. Kailangan maibultuhan yung maramihan na talaga. Siguro yun. Ako merong gustong financier yung sponsor. Para ituturo ko yung formulation doon na gagawin sa lugar na yun. Yun ang maganda. Baka mapag-aaralan siguro kung baga kayo na po yung magkukuhan doon para yung mamamahala. Tapos yung mga gamit ang kawan doon, alam nyo lang kung saan nyo kukunin, nyo orderin. Mas maganda nga yun, mas mabilis. Kaya lang problema, masyado ako mahihirapan kasi ako pa rin yung lalabas ng emis nung gagawin. Yun yan lang. Hindi mo basta tinitimpe. Pero kung halimbawa sa video call naman, kasi high-tech naman tayo ngayon possible naman siguro basta merong. Pero kailangan may actual may actual. Hindi po pwede yung salita lang, baka mamali, baka makalimutan. Yun lang. Kasi kung actual kasi, natutuwa lang, yun yung pinaka the best way, yung nakita mo. Kahit hindi nakasulat yun, magagawa mo. Yun yung isa ko nakikita. Tsaka po yung isa sa magiging worst po niya doon, yung magbibiyahe na kayo medyo malayo-layo. Yun nga. Pero yung bago kong destination ngayon, yung barkada ko sa Manila na taga San Jose Mindoro, obligadong pumunta ako.
Sa ano naman to, sa Sibuyasan. Sa Sibuyasan. Oo. Oo. Ay yun naman po, i-apply naman po ninyo yung pataba na Sa yan. Sibuyas, oo. Oo. Kasi panahon na po kasi ng sibuyas pagkatapos ng October yata, taniman na sibuyas niya. Oo, mamumula na sila. Oo, mamumula. Sabihin, yan po, yung mga pattern din tayo sa mga gulay. Ano? Ratio rin po yan para po doon sa kuwan na. Kompleto. Meron pang gulay si kuya, meron pang mais, pang kalamansi. Yan, meron rin po siya. Actually, first time lang po ninyo makuha po yung kay tatay niya sa kalamansi dahil karaniwan po sa inyo halos mga palay po yung pinagagamitan ng kanyang abono. Pero ang halaman naman halos may similar yung ano niyan Opo, totoo po yun. Kasi ang halaman tsaka yung palay halos parehas lang pare-parehas na sila ng pinakain yung pangangailangan nila. Opo. Pati na rin po yung mga fruit trees. Kaya lang, mayroong dami nga lang nung ilalagay. Hindi kagaya nung talaga sa gulay, kahit konti kumisan ay okay lang. Kaya makukuha nyo pa mga katribya po. Kaya masasubaybayan po natin po yung buhay po ni Sir Marvin. Matagal na nag-research din siya, almost 20 years ano? Yan. Nakapatayin nga ako ng turo yung nagturo yung lumahinga na. Pero kayo naman po, nakuha ninyo yung formula. Buti nga naibigay Opo. At totoo nun kung tutuusin ko, baka yung dunong nung nagturo sa akin, baka kalahati lang yung nakuha ko Actually po sir, kung tutuusin, hindi naman natin kailangan makipagsabayan sa ibang bansa Pwede nyo pang mahigitan yun kung talaga susuportahan lang. Dahil sa dami ng mga gamit. Actually po, ibang magbansa, maangkat din naman sila ng mga ibang pinaggagamitan na ingredients na patabahan nila. Wala naman po silang sariling ingredients talaga na para doon sa abono nila. Totoo nga baka nga yung karamihan ng tinitinda nila sa Pilipinas. Opo, sa atin pa nang gagalang ibang mga corn totoo yun. Yung mga materyales. Kaya yung sinasabi na hindi inventor yun. Dahil kasi iba-iba mga gamit pinagamitan niya. Kung totoo wala namang nag-invento na mayroon siyang sariling gamit Lahat naman yun kung saan niya binibili. Invento ka ng sasakyan, kung hindi ka bumili ng baka, lalaka. Opo, totoo yun. Kaya talagang ikaw talaga mismo po yung gagawa na lahat ng formula ng marang mahirap yatang inventor na walang walang gamit na gagamitin. Na ikaw mismo yung gagawa, mahirap yun. Pagka yung inventor nakagawa ng isang invention na walang ginamit mo na kakaiba yun. Kakaiba yun. Ibig sabihin, naluluko na yun. Kasi nakikita. Totoo yun. Tsaka obligado mo talaga bumili ng mga kung sari-saring gamit talaga na yan para makabuo ka. Yun naman ang sabi naman iba natin mga nagko-comment po doon sa ating pong video. Po mga katribya po sa ating mga ka-farmers na isa po kayo po ay tumutuklas ng kaalaman para lalo umasenso po yung ating kabuhayan. Masenso rin po yung samahan po ng mga magbubukid. Malay po natin baka ito na rin po yung isa sa magiging solusyon para maiwasan natin kuya po yung pag-angkat po ng mga abono. Kasi minsan pinagmamalakayan tayo ng ibang bansa pag nagtaas sila wala tayong magawa samantalang meron naman pala tayo rito na po pwede hindi tayo pa pwede magmalaki ng ibang bansa. Kung tutuusin baka langawin pa yung abono nila kung ito po yung sakali masuportahan. Malay po natin pa ito pong ating channel na ito maging maliit na boses sa ating pong mga kagaya po natin mga Pilipinong ganito na mayroong kaalaman suportahan po natin. Kasi kadalasan po kuya dyan, sabi nga ibang mga nag-comment, yung mga may sarili na pong abono di napapansinin yun dahil kasi hindi na kasi nakikita. Totoo naman po, hindi na po dapat yung pagkita ang hangarin natin dapat ang hangarin muna natin dyan paano mapalakas po yung lupa. Tapos yung halaman na itatanim po natin babawasan yung mga synthetic natin ginagamit. Actually luto na po sa synthetic yung mga ginagamit natin bukid. Kaya yung ganitong dapat mga organic kailangan dapat na masuporta. Pupuntahan natin po yung ating ka-farmers na nakagamit din po kasi baka akala po na iba self-serving na wala tayong pinakikita na ebidensya. Siyempre sasabihin ng iba natural lang sabihin na okay lang dahil si Mr. Soriano yung nakagamit at nakabili. Tatanong po tayo dun sa ibang gumamit. Sakali mo po na hindi natin siya matsempuhan, kikita natin po yung mga palay na kung saan ay ginamitan po ano po yung kaibahan.